Magandang araw sa lahat ng nanonood. Ako si Jean mula sa Eiler at ito ulit ang Jean Z for Austerity. Isang serye ng talakayan kung saan pag-uusapan natin kung paano nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay natin ang mga pang-ekonomiyang patakaran tulad ng austerity. So ngayon po narito tayo sa isang jeep papunta ng Kampuhan kasama ang ating extra special guest na si Kamimi Doringo, Secretary General ng Kadamay. Welcome to the show, Kamimi. Magandang hapon. Kamusta po kayo? Okay naman, mula dun sa isang ganap, papunta tayo ngayon sa Kampuhan. Siyempre, fully booked ang araw natin Oo. ngayon. Sige po. Kamimi, siyempre, panigurado, narinig nyo na yung salitang budget cuts at austerity. Austerity? Nakakagulat eh. Kaya Hindi nga ko po. nga alam kung ano itong austerity. Sige po. Sige. Siguro maikling paliwanag na lang muna tayo para sa ating mga viewers din. Ang austerity po ay pang-ekonomiyang patakaran kung saan binabawasan ang pondo ng pampublikong serbisyo Okay. para makatipid yung gobyerno at tinataasan ang kita ng gobyerno sa pamamagitan ng pagtataas ng buwis. Ngayon, ginagawa po ito para makapagbayad yung pamahalaan ng utang at para higpitan talaga yung paglalabas ng pondo para sa ating na kailangan ng mga mamamayan. Dagdag pahirap sa mamamayan. Tamang-tama po. So, una po, pasukin natin siguro, ano po ba yung nagiging epekto ng ganitong mga patakaran para sa Maralita? Bakit po kaya pinapahirap palalo ang kalagayan ng ating Maralita sa komunidad? Siyempre, lalo sa amin, ang tingin namin dito, nabanggit ko na kanina, no? Dagdag pahirap. Kasi kulang na kulang talaga sa social services sa Maralita, kawalan ng katiyakan sa paninirahan, pila-pila sa ospital, yung maraming mga bata ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral, no? At kung ikakat pa yung budget para sa mga social services na to, mas lalo pang dadami yung mawawala ng serbisyo. Lalo na alam naman natin sa ngayon, hindi lang naman yung mataas na presyo ng mga bilihin, kung hindi pati yung mga mayat-mayang mga bagyo at yung mga kalamidad na kinakaharap natin, yun lang, matindi na yung epekto sa pagpapahirap sa mga Maralitang katulad namin. Pwede po tayong pumasok sa usapin na naghihigpit daw ng sinturon ang pamahalaan, no? Pero bakit ang laki pa rin ng utang natin? Kumbaga, paano po kaya natin mauunawaan itong magkasalungat na kalagayan na lalo tayong nababaon sa utang, pero lalo din lumiliit yung mga pampublikong serbisyo? Parang hindi naman nakakapaniwalang naghihigpit ng sinturon ng pamahalaan. Kung para sa sarili nila, pero di syempre, paghihigpit ng sinturon para sa pagbibigay ng pondo para sa mga social services ng mga mamamayang Pilipino, na ang nagiging epekto nga mula dun sa sinasabi natin ay mas lalo pang pagpapahirap sa mga Maralita. Tapos ano ang gagawin? Dadagdagan ng buwis? Ang dami-dami na nagsasalita na bago sila ulit pagbayarin sa buwis, hindi na to mga Maralita, syempre mas mga may kaya. Sana makita muna nilang bumabalik na social services sa kanila ito. No? Kasi parang hindi nakapaniwalang sisingilin ka pa ng buwis hindi mo nga nagagamit. Wala kang ang nararamdaman Oo. talaga na epekto. Oo, lalo na sa aming mga Maralita, sa totoo lang, kahit sa pagtulog, napapanaginipan namin yung usapin ng utang. Kaya nga ako, ayoko talaga ng utang kasi parang yung pakiramdam ko, maya't maya may kakatok sa bahay, mawawalan ako ng kapayapaan. Oo, tapos biglang malalaman natin ngayon sa usapin ng pamahalaan natin, trilyon-trilyon ang utang natin na hindi napapakinabangan, di ba? Parang ang banggit nga, 150,000 na per individual ang utang. Kaya Kakatukin talaga tayo nun, Kamimi. Oo, kinakatok talaga kami hanggang panaginip. At nakakainis yung mga ganitong kawalan ng maayos na hustisya sa usapin ng pondo ng bayan para sa serbisyo. Sige po, ito po, gusto ko lang po marinig yung tugon nyo kasi lagi talaga itong sinasabi, no, na
yung mga mahihirap daw walang naiaambag sa lipunan kasi hindi sila nagbabayad ng income tax. Tama ba yon? Siguro kung yung income tax mula sa mga manggagawa, talagang hindi. Kasi hindi nga kami manggagawa eh. Bigyan muna kami ng trabaho ni Bongbong Marcos para magkaroon kami ng income tax. Pero yung sinasabi kung nakakaambag kami sa pagbibigay ng buwis, oo naman. Ito yung lagi ko rin sinasabi sa mga kapwa ko mga maralita pag pumupunta kami sa komunidad. Huwag nilang paniniwalaan na sinasabi ng pamahalaang walang ambag sa buwis ang maralita. Kasi una, sabi ko nga, kahit yung mga baby na nagdadiaper, nagagatas, ay nag-aambag na eh, di ba? Tama. Kasi may tax na yung mga binibili ng magulang nila. At kung hindi man nagdadiaper o nagagatas ang isang baby, yung nanay niya na kumakain at bumibili ng pagkain, ay nagbabahagi ng tax. Lalo na sa usapin namin na mayat maya kasi wala kaming pambili talaga ng bulto-bulto eh, di ba? Kaya mayat maya may ambag talaga yung maralita at nakakagalit nga kasi kaming mahirap, mayat maya kaming nasisingil pero bakit yung mga mayayaman pag naaaral natin yung mga kalagayan, nalilibre sila. Mm. 'Di ba? Kaya nakakainis. Kaya sinasabihan ko talaga yung mga nanay, wag niyo sasabihin na wala tayong ambag sa lipunang ito. Tayo ang malaki ang ginagawa. Si Bongbong Marcos wala siyang kakayahang magpukpok man lang ng isang pako. Pero yung mga asawa natin ng mga construction worker, malaki ang bahagi nila sa lipunan. Kasi po kahit yung mga malalaking korporasyon nakaka-tax incentive Oo, sila, di no? ba? Samantalang ang mahihirap talagang oras-oras ay nagbabayad. Yung usapin lang ng magkano ang singil ng tubig at kuryente sa mga komunidad. Tapos mababalitaan mo yung mga businessman, mayaman talaga, nalilibre sa mga tax, di ba? Kaya nakakagigil. Pumunta ka lang ng Sitio San Roque, nasa 80 to 130 pesos per cubic ang tubig dyan. Talo pa nila may swimming pool Kaya kada nga. buwan na bayaran, di ba? Nakakagalit talaga. Medyo nag-iinit na si Kamimi, no? Oo, pati yung tenga ko, na nararamdaman ko na. Bali, Kamimi, ito naman ay talagang nire-request namin sa'yo, no? Kasi yung usapin sa austerity, lagi yung pinapresenta sa atin bilang mga datos, numero sa papel, pero gusto nating marinig yung nagmumula naman sa karanasan ng sektor na pinakamatinding tinatamaan ito. So, tatanawin natin ang ganitong kalagayan sa pamamagitan ng isang tula na babasahin sa atin ng resident na manunula. Yes, manunula! na si Kamimi. Ready na po kayo? Sige. Ako naman ay nakakagawa lang ng tula pag galit ako. Pero itong tulang babasahin ko ngayon, hindi ko to gawa. Ito ay gawa ni Romulo Sandoval. At minsan napagtulungan namin itong gawin ni Cabella sa isang cultural night. No? Ang title nito ay Tumatayog, Lumalawak ang mga building at resort ni Romulo Sandoval. Habang naninila ang mga turista, negosyanteng Amerikano, Hapones, Aleman, luwamatang nananagpang ng abubot at tanawing katutubo. Bukod pa sa likas na yaman ng bayan, may tulirong inang nag-alok ng sanggol, ng sariling sanggol, sa ermita dahil ayaw na ang kanyang bunsoy dilat na tupukin ng apoy ng lagnat. At nagtatayugan ng agsisilawak ang commercial complex at hotel at resort ang convention center. Palatsin ang kahon, kalawanging pala na sunong ay tumapon. Nang ang sintu-sintoy tumpok ng basahang masagasa ng itim na kotse sa Welcome Rotonda. Samantala sa batasan ay nagbabangayan sa piling posisyon ang sandakot na disusing politiko. At nagtatayugan ng agsisilawak ang commercial complex, ang hotel at resort, ang convention center. Sa Constitution Hill, kapirasong lungaw na pinagtapunan sa nakararaming ayaw bigyang puwang sa bayang sarili. Tambakang ang laging nangagbabakatet na bubundat at ang nauunong na bangaw at langaw, may gusgusing ingkong
lupagi sa lupang sahig barong-barong na nakitang umangat-ngat ng tulala sa bitukat atay ng bangkay ng apong namatay sa gutom. At nagtatayugan ng nagsisilawak ang commercial complex, ang hotel at resort, ang convention center. Pinatalsik ng poong may lupa sa Correra o tulad ng kapwa dustang magbubukid ay kinulimbatan ng tahan at lupa ng isang higanteng dayong korporasyon. Katutungtong lamang sa lubak ng lungsod, magbuhat sa dawag ng iniwang baryo. Walang ipakait makain ay wala. Isang ama ang nagampas ng ulo ng anak sa pader ng rekto habang hawak-hawak ang dalawang paa. At nagtatayugan ng nagsisilawak ang commercial complex, ang hotel at resort, ang convention center. Sa liyab ng sunog sa isang pabrika sa South Diversion Road, mga manggagaway pilit kinapkapan bago palabasin. Maraming nagasak, maraming nasawi. Tigmak pa ng pawis ng pangangas si talon mula sa mataas ng mga palapag at ang mga nilimos ng kapitalistang ayon sa dekreto ay bawal pagwelgahan ay hindi pa maibili ng abang kabaong. At nagtatayugan ng nagsisilawak ang commercial complex, ang hotel at resort, ang convention center. Nung unang pinaliwanag sa akin lang to, sabi nga ni Cabea, totoong nangyari na balita daw yun yung babaeng hinampas, binenta yung anak niya dahil sa takot niya na mamatay na dahil sa mataas na lagnat, yung tatay na hinampas yung anak niya sa rekto, tapos yung sa matinding gutom na yung lolo, yung namatay niyang apo, kinain niya na yung laman loob. Alam mo, sa panahon na nagugutom yung tao, parang mawawala ka na sa katinoan, di ba? At makakagawa ka ng mga bagay kahit labag na yun sa kabutihang sa pagiging makatao mo siguro. Tapos magugulat ka. Parang yun nangyayari ngayon. Dinidemolish sa mga community namin. Kung lumalaban ka, nandiyan yung susunugin para lang mapabilis yung pagpapalaya sa'yo. Tapos magugulat ka sa mga lugar kung saan sinasabing mga nasa waterways yan, danger zone yan. Pag umalis yung mga tao, nililipat sa mga relokasyon, makikita mo, nagtatayugang gusali na yung kapalit. No? Pinagkakakitaan, yung lupa na dati namang pinaunlad ng mga maralita. Pero yung kaunlaran, hindi siya nakasama. Kaya nakakainis, nakakaiyak, pero hindi nakakaiyak dahil natalo ka. Nakakaiyak sa galit, yung mga ganitong kwento. Yung paksa po ng tula ay napaka-relevant po sa panahon ngayon dahil marami po talagang mga privatisasyon, mga development projects na sinasabi ay para sa kaunlaran. Pero sa totoo, hindi naman ito yung nangyayari. No? Ano po kaya yung mga alam ninyo na mga proyektong katulad nito na imbis na magpaunlad sa kabuhayan at kalagayan ng mamamayan ay lalo pang ang nagpapalubog sa atin sa kahirapan? Sa usapin ng mga manininda, yung privatisasyon ng mga pampublikong palengke. At ito, nakita naman namin at na mismo namin nasaksihan yung sa Cebu, yung nangyayari sa Baguio, at kahit dito sa Metro Manila, yung Balintawak Market na lang, no? Na ngayon may Ayala Malls na. Imaginein mo yung mga kapwa namin maralita, siguro may mga nakakangat sa buhay na dati maayos ang buhay nila, pero nung nagkaroon nga ng privatisasyon, mula dun sa, syempre magmamahal yung renta ng mga pwesto. At pag nagkaroon ng pagmahal sa pwesto, kanino ba naman nila yan babawiin? Sa mga consumer. Kung hindi na kaya ng mga consumer na makabili doon sa mga sugi nila, aray ka. Kasi ngayon naman nararanasan natin yung halos wala nang halaga yung sahod ng manggagawa, di ba? Yung mahal na renta sa mga pampublikong palengke dati na na-privatize na, ang magiging tendency nun, mawawalan talaga ng spasyo para sa kabuhayan ng mga manininda. Ibang bagay pa yung mga ambulant vendors na laging nakakaranas ng mga clearing operation. Kahapon lang, ang daming nangyari sa
lumabas sa mga social media yung tungkol dun sa mga inaagaw na mga paninda sa sa Manila. Nagagalit yung mga kabataan, isa nga nagsalita, ano gusto niyo itinda namin shabu na para wala nang pwesto-pwesto. Di ba yung parang magsasalita na ng ganun yung mamamayan sa sobrang galit nila kasi marangal sila naghahanap buhay pero inaagaw sa kanila yung pwesto nila para sa kabuhayan. Habang ang dami-dami mga korap na mga opisyales, bilyon-bilyon ang ninanakaw sa mamamayan. Bakit hindi ito yung puntahan ng mga kapulisan? Bakit hindi sila ang clearing, no? Kung gusto pala nila maging malinis yung lipunan natin. Huwag sana laging ang nagiging dehado ay mga mahirap na katulad namin o mga ordinaryong Pilipino. Malasap naman sana talaga ng Pilipino, lalo na ng hanay ng mga maralita, yung kaginhawaan. Kaginhawaang hindi mo na kailangan ipaglaban, di ba? Kasi karapatan natin maging Tama. maayos yung buhay natin eh. Pero dahil nga ganito pa yung lipunan natin, kailangan pa talaga nating makipaglaban. Nako, Mimi, sa dinami-dami ng tinalakay natin ngayon, no, hihingi na lang po kami ng pangwakas na mensahe para sa ating maralitang mamamayan at pati sa mga Gen Zs out there. Siyempre, pangunahin sa lahat ng mga Junakis, sa mga Gen Z. Mga Junakis, hello. Oo. Gusto namin na imbitahan kayo sa mga komunidad namin para mismo kayo malaman nyo ano yung totoong kalagayan. Kasi baka mamaya yung mga kinukwento ko, iniisip nyo na hindi naman siguro totoo yan. Kaya iba talaga kung kayo yung mismo makakapunta sa mga komunidad namin. Hindi lang sa komunidad ng mga maralita, sa komunidad ng mga magsasaka natin. Kasi yung gutom na dinadanas natin, epekto ito nung connection nung kabuhayan ng mga magsasaka at mga maralita. Pumunta kayo sa mga komunidad namin. Tignan nyo kung gaano kahirap pag panahon ng bagyo. Pero sana huwag kayong magpalunod, ha? Marami tayong laban na gagawin, kaya dapat walang malulunod. Tapos, sa mga kapwa kong mga maralita, matindi po talaga, no? Matindi yung epekto pag lumaban tayo. Kasi pag lumalaban tayo para sa mga batayang karapatan natin, matindi yung balik sa atin ng pasismo. No? Andyan yung mga gawa-gawang kaso, tatakutin tayo, harasin tayo, intimidasyon. Hanggang sa pag sinawin palad tayo, mapapatay tayo. Pero hindi tayo kailangang magpatakot dyan eh. Hindi tayo kailangang tumigil dahil lang dun sa pananakot. Kasi pag natakot tayo, laking tuwa ng mga korap, no? Wala na maniningil sa kanila, wala na magpapanagot sa kanila. Ayan, tuloy-tuloy lang yung laban kasi isipin natin kung hindi natin to gagawin, paano na yung mga anak natin hanggang sa mga apo natin, sa mga susunod, mamanahin nila yung napakalaki na nating utang. Singilin natin ang lahat ng mga korap, panagutin natin ang lahat ng may pagkakautang sa atin. Gusto kong i-share, no, kanina lang, nagkaroon ng state of barangay address sa amin, sa barangay 175 sa Caloocan. At may pinipresenta silang surrendery daw ng NPA, pinapangalanan ako, no. Sasagutin ko talaga yan, sasagutin ko talaga kasi malaki na utang sa akin ng barangay captain namin sa panloloko at yung paglilink sa akin kung saan-saan, no, NPA terorista. Hindi po pagiging kriminal ang pagsasalita ko, hindi kasalanan, humawak ako ng placards at magsalita. Kasi kung may malaking pananagutan dito at kasalanan, hindi kami mga maralita, kung hindi yung lipunan o yung sistemang bulok natin na nagpapatuloy ng pagpapahirap sa ating mamamayan. At hindi lang po laban ito ng mga maralita, laban ito ng sambayan ng Pilipino, kaya kailangan lahat po talaga tayo kumilos, magkaisa at panagutin ang lahat ng mga korap para maging maayos na yung lipunan natin. Sige po, maraming salamat. Kami Thank you. Nag-goosebumps na ako sa iyo. Ayan, sige po. Muli, malaking pasasalamat sa ating manunula at Thank leader ng kababaihan na si Kamini. Ako po ulit si Jean at ito ang Jean Z on Austerity. See you po ulit sa ating next episode. Tambay soon! Wait lang titigil muna kami kasi magsiselfie kami habang umaandar yung jeep. Napakahirap nito. Oo, baka mo maigi ang cellphone. Oo nga po. Wait lang. Ayan.
para Ay, makita. sorry. Ayan. Thank you po, Kami.